Hoy mga ka-truth, kumusta kayo dyan? Welcome back sa ating serye Tama Legal Makadiyos. Episode 14 na tayo. At ang topic natin ngayon, siguradong relate na relate ang marami sa atin. Pag-uusapan natin ang tinatawag na Marites Spirit, partikular na yung pagbibigay ng payo na walang sapat na karanasan o kaalaman. Alam niyo yan, di ba? Yung sa bawat kanto, sa bawat family gathering, sa bawat comment section sa social media, laging mayroong gustong magbigay ng payo. Minsan, nakakatulong. Pero madalas, lalo na kung galing sa taong hindi naman talaga alam ang buong kwento, mas nakakasama pa. Yung tipong nag-comment lang base sa headline or nagbigay ng relationship advice pero sila mismo, hindi pa nakaranas ng seryosong relasyon. Ito yung classic na Marites Spirit na sinasabi natin. Mabilis magsalita, mabilis humusga, pero kulang sa laman. Sa kultura nating mga Pilipino, napakahalaga ng pakikipagkapwa-tao at pagtulong. Natural sa atin ang maging concerned sa isa't isa. Kaya naman kapag may problema ang kaibigan o kapamilya, go agad tayo sa pag-aalok ng tulong at payo. Maganda ang intensyon, walang duda. Pero ang tanong, sapat ba ang intensyon lang? Paano kung ang payo natin, dahil sa kakulangan ng kaalaman, ay maging sanhi pa ng mas malaking problema? Isipin mo na lang, may kaibigan kang may problema sa negosyo, tapos ikaw, na hindi pa naman nakaranas magpatakbo ng sariling kumpanya, bigla kang magbibigay ng advice na, i-risk mo na lahat ng pera mo dyan, o isara mo na yan. Delikado, di ba? O kaya sa usaping kalusugan, may nararamdaman kang kakaiba, tapos sasabihin ng kapitbahay mo, ay ganyan din yung sa pinsan ng tita ko, uminom ka lang ng ganitong halamang gamot, imbes na pumunta sa doktor, susundin mo yung payo na walang medical basis. See the danger? Ang pagbibigay ng payo ay isang malaking responsibilidad. Hindi ito basta-basta, hindi ito parang pag-order lang ng kape. Kapag nagpapayo tayo, nakikialam tayo sa buhay ng isang tao, at ang mga salita natin ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang mga desisyon at sa kanilang kinabukasan. Dito napapasok ang sinasabi sa Biblia. Napakalinaw ng gabay na ibinibigay sa atin. Sa Proverbs 15:2 sinasabi, "The tongue of the wise commends knowledge, but the mouth of the fool gushes folly." Sa Tagalog, ang dila ng pantas ay nagbibigay ng tamang kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay kabaliwan ang sinasabi. Ang ganda, no? Hindi sinabing bawal magsalita. Ang sinasabi, kung magsasalita ka, siguraduhin mong may basehan, may kaalaman. Ang taong marunong, nagsasalita mula sa experience, sa pinag-aralan, sa malalim na pag-unawa. Ang kabaligtaran naman, yung Marites Spirit, ay parang gripo na walang tigil sa pagagos ng kung ano-anong opinyon na walang laman. So ano ang dapat nating gawin? Una, bago magbigay ng payo, tanungin natin ang ating sarili. Kwalipikado ba ako para magsalita tungkol dito? May sapat ba akong kaalaman o karanasan? Kung ang sagot ay hindi, mas mabuti pang manahimik o sabihing, hindi ko alam ang isasagot diyan, pero sasamahan kitang maghanap ng expert o ng taong mas makakatulong sa'yo. Ang pag-amin na hindi natin alam, ang lahat ay tanda ng karunungan, hindi ng kahinaan. Yung pangalawa, kung tayo naman ang nanghihingi ng payo, maging mapanuri tayo. Huwag basta-basta maniwala sa lahat ng naririnig. Piliin natin kung sino ang pakikinggan natin. Hanapin natin yung mga taong may wisdom, yung may napatunayan na, yung may integridad, at yung talagang nagmamalasakit sa atin. At pangatlo, at pinakamahalaga, laging iangkla ang lahat sa panalangin. Bago magbigay ng payo, ipanalangin. Bago humingi ng payo, ipanalangin. Hilingin natin ang gabay ng Diyos, ang ultimate source of all wisdom. Sabi nga sa James 1:5, "If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." Tandaan mga ka-truth, hindi masama ang maging marites kung ang ibig sabihin nito ay mare, ito ang tsa. Yung tsaa na puno ng katotohanan, kaalaman at pagmamahal. Iwasan natin yung pagiging marites na nagkakalat lang ng opinyon na walang pundasyon. Magsalita tayo mula sa karunungan, hindi mula sa haka-haka. Sa ganong paraan, hindi lang tayo nagiging tama at legal, kundi higit sa lahat, nagiging makadiyos. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang talakayan
na magpapatibay ng ating pananampalataya at pagkatao. See you in the next episode. God bless.